Karon lang hapon, ma'am, nagpagawas og findings ang Senate on Foreign Relations. Politically motivated ang resulta sa pagpadala ni former President Duterte sa The Hague. Oh yes, clearly, walay under ang gobyerno kundi tungkol sa politika. Tungkol sa midterm elections o tungkol sa 2023 elections. Wala may laing rason no, na they will sa tawagan ka na kidnap or kuha or dukot or kuot sa ato ang dating Pangulong Rodrigo Duterte dinhi sa ato ang nasod niya. Lalo nila dito sa laing nasod niya ipakulong sa mga dayuhan. Kundi kana lang yun. Ang moabot na eleksyon tungod kay nagkakusog o kusog kaayo ang oposisyon o sa 2028 elections sa mga dili gusto mo naog gusto mo kapot sa ilahang power or dakungan sa ilang kapuganan. Ma'am, kanang na-surprise mi kay ang usas mga findings nila. Usa dai kan muka sa planong ipa-aristo along with some other PNP officials. Yes sir, oo. Naa ko sa listahan, daghan kaayo mi nga naa sa listahan sa ICC. Nahibaw ko ana kay pag-abot na ko dito natingala ko nga nung sa sugod pwede pa ko mabisita kada adlaw. Giundang nila pagkahuman ilahan ang gina-record ang mga ginaistoryahan namo ni Pangulong Duterte. So nasabtan ako nga nagapaminaw sila sa amo ang ginaistoryahan kay ang ilahang huna-huna ang amo ang ginaistoryahan kung unsa ang kaso o unsay ginabuhat sa kaso na ginabuhat nato sa kaso dinhi sa Pilipinas o mga strategy sa kaso. Dili lang ako, layo pa ang pangalan dito. Ang nauna nga mga pangalan dito mao kay Senator Bato de la Rosa, kay katong dating Chief Albayalde, ang katong dating Police General si Danao o Police General si Karamat. Naapo dito ang pangalan ni Bongbong. Mauna usas ila bago ako.